Good morning po sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po ba ang lahat ay masaya at nandirito po tayo sa ating iglesia? Parang kulang po yung kasiyahan natin. Tignan nga po natin yung katabi natin. Sabihin mo, I am happy to be with you today. Because today is a special day for all of us because we are celebrating our church Christmas party, our congregation Christmas party. And that makes our Sunday extra special because ito po yung isang pagkakataon sa buong taon na tayo ay nagkakatipon sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? At para sa ating pong mga Kristiyano, ito po yung isa sa pinakamasaya na inaabangan natin at pinaka-iniintay-intay nating pagkakataon, ang Pasko. Amen? Because during Christmas time, we meet our loved ones, our friends, our relatives. Nagtitipon-tipon tayo para ibahagi natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Remember that the reason for the season is Jesus Christ. Kaya may Pasko dahil kay Kristo. Amen po ba yon? Kaya kapag tayo bumabati ng Merry Christmas, wag natin tatanggalin yung Christ doon sa Christmas. Dahil siya po yung totoong dahilan kung bakit po may Pasko. Sa panimula po ng ating gawain, samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us all read the Word of God taken from Isaiah chapter 9, verse 6. Mula po sa aklat ni Isaiah chapter 9, verse 6. Ang sabi dito, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Iyan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ang tunay at totoong Diyos na nanahan sa ating mga puso, sa ating pong mga buhay. Amen? Si Jesus po ay Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? At siya po yung ating tagapagligtas. Siya po yung natatangi at nag-iisang sugo na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos Ama upang tayo pong lahat ay maligtas. Kaya po, ang pasasalamat, ang papuri at ang pagsamba ay para sa ating Diyos. Sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magbigay ng papuring palakpak sa ating Diyos. We thank you, God, for this day that you've gathered us, Lord, as one in your church, Lord God, ang iyong iglesia, ang Feast of Harvest Christian Ministry. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito, sa pagtitipon namin, makapagbibigay kami ng papuri, pasasalamat sa lahat-lahat, Panginoon, ng kabutihan na patuloy mo pong ginagawa sa aming pong mga buhay. Ang kaluwalhatian ng kapurihan ay para sa iyo, Panginoon. Sa buhay namin sa nakalipas na taon, Panginoon, nararanasan namin ang pagkilos mo, ang pagyakap mo, ang katugunan mo sa aming mga dalangin, sa kalakasan, kagalingan, Panginoon, sa pag-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan sa aming mga buhay. Tunay kang Diyos na nararanasan namin sa araw-araw. Sa oras na ito, Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso upang, Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, maging karapat-dapat kami at katanggap-tanggap, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit upang ibuhos mo ang iyong presensya, ang iyong pagpapala sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kagaya ng sinabi mo, Panginoon, kapag ikaw ang natataas, kapag ang pangalan mo ay luluwalhati, ikaw ang nagbibigay ng pagpapala, ibinubuhos mo, Panginoon, ang awa, ang grasya, ang pagpapala na nagmumula sa kalangitan, Panginoon. So Lord, we receive your blessings, Panginoon. Sa oras na ito, walang iba kaming gagawin kung hindi pasalamatan ka at papurihan ka, Panginoong Diyos.
As we continue to come before your holy presence, O God, we seek for your guidance, the power of the Holy Spirit sa aming pong pastor na maghahayag ng iyong salita. Gamitin mo siya, pangunahan mo po siya sa paghayag ng iyong mensahe sa oras na ito, na ang aming mga puso ay maging matabang lupa para po, Panginoon, sa pagtanim ng salita mo, Panginoon, na magiging binhi, Panginoon, sa aming pong mga buhay ay patuloy po itong lumago at patuloy po itong magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan ng gawain ito. Ngayon pa lang, simula pa lang, Panginoon, ang aming gawain. Nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa lahat-lahat ng gagawin mo, Panginoon, sa aming pong iglesia, Panginoon. Sa pagse-celebrate namin ng Worship Sunday Service, Panginoon, at ng aming Christmas party. We give you praise. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Ayan. Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah ka. Umikot po tayong lahat. Batiin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya ng isang magandang umaga at Merry Christmas sa ating lahat. Magkamayan po tayong lahat. Umawit po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given, the Messiah. Oh, to see him, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Once again, we sing, For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. the Messiah. The Messiah. Oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, O Lord. As we sing, holy, 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 you are high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. For unto us a child is born. We sing, holy, holy. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. We give you praise, Jesus, and we glorify your name. Our Messiah, our Savior. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. We give you praise, Jesus, and we glorify your name.
Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Good news of great joy for every woman, every man. This will be a sign to you, a baby born in Bethlehem. Let us worship the Lord our God. Come and worship, do not be afraid. A company of angels, A company of angels, glory in the highest, on the earth peace among those of whom His favor rests. Come and worship, do not be afraid. we say, my soul glorifies the Lord. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me. Oh, yeah. Unto you a child is born. Unto us a son is given. Let every heart prepare his throne, and every nation under heaven. Come, let us worship. Come and worship, do not be afraid. Oh, my soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things. My soul magnifies the Lord. Of His government there will be no end. He'll establish it with His righteousness, and He shall reign on David's throne, and His name shall be from days on. Wonderful Counselor, everlasting Father. Wonderful Counselor. Wonderful Counselor. He is the everlasting Father. Everlasting Father. Magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for us. 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 As we sing, we glorify your holy name. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. We give you praise, Jesus. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me.
Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Just like Mary when he was approached by the angel, and the angel break the good news to Mary that she's going to bear Jesus Christ, the one and only Son of God na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ang sabi niya, He will be called the Messiah, the Wonderful Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. Nawa maging ganun din po yung puso natin, ang dalangin natin, na kapag ka mayroon pong pagtawag ang ating Panginoong Diyos sa atin, bukas po ang ating mga puso sa pagsunod. At masasabi rin natin na, my soul magnifies the Lord. Sa oras na ito, we just open our hearts to Him with gratitude. Pasasalamat sa lahat-lahat ng ginawa niya po sa ating pong buhay, sa kanya pong katapatan. Magbigay tayo ng panalangin pasasalamat sa ating Panginoon. Born unto this world to stay, God with us, Emmanuel. Now we adore your name. We sing, your name is a strong tower. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. The mighty name of Jesus, our Lord, our Savior. We sing, Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. As we all say to Him, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it
Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. You are the Messiah, Lord Jesus. You are our Savior, the Holy One, the great I am. God with us, Emmanuel. God with us, Emmanuel. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. We give you praise, Jesus. We adore your holy name, Lord. Crowning with many crowns, the King who left his throne, Creator of the universe, born to the world he holds, and with that first-grown breath, the world has become flesh. Emmanuel has come to earth. Oh, crown him all the earth. We give you glory, Jesus. We give you praise, oh God. Crown him, the angels cry. They tell his royal birth. Sing glory in the highest light, and peace upon the earth. They break the silent night, announcing endless word. The King of grace and love is here. Oh, crown him all the earth. Crowned by the royal gifts, gold, frankincense, and myrrh, wise men approach his manger throne with honors from afar. Behold the Son of God, and bow down in his place. The Prince of Peace has come to us. Oh, crown him with your praise. We give you praise, Jesus.
we praise Jesus. Wala kaming ibang pupurihin at pasasalamatan kung hindi Ikaw, Panginoong Jesus, our Savior, the wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Thank you, Jesus. Thank you for the life that you've given us. And this we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Masarap pong magpuri sa ating Diyos. Amen? Kapag po itinataas natin ng Panginoon, nakikita po natin kung gaano po kaliit ang ating mga sarili. At kapag po nakikita natin na maliit tayo at nakikita natin ang kalakihan ng Diyos, nandun po yung pananampalataya, nandun po yung pag-asa na ang ating Diyos ay patuloy araw-araw nakikilos sa ating pong mga buhay. Amen po? Hallelujah. Sa oras na ito, alam ko po na handang-handa na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo pong lahat ay magbigay ng panalangin para po sa ating mahal na pastor, Pastor Archie Rezas. Extend po natin ng ating kamay sa ating pastor. Lord, sa oras na ito, dinadalangin namin ang aming pastor, Pastor Archie Rezas, na patuloy mo po siyang gabayan sa kanya pong paghahayag ng iyong salita. Alam po namin na patuloy kang kumikilos sa kanyang buhay. Alam po namin na ang banal na Espiritu ang patuloy na kumikilos, Panginoon, sa kanyang araw-araw na buhay sa pagsasiliksik ng iyong salita. Kaya maraming salamat sa paggamit mo po sa kanya sa oras na ito dahil alam po namin sa pamagitan po niya, maiyahayag, Panginoon, ang iyong salita ng may kapangyarihan, ng may katapangan na kailangan po namin sa aming pong buhay espiritual. Gamitin mo po siya bilang salita mo, Panginoon, sa oras ang salita na nagbibigay ng kalakasan, salita mo na nagbibigay ng kalakasan, ang salita mo na nagbibigay ng pag-asa sa mga buhay. Ito po ang aming dala, makapangyarihan ni Jesus. Ang palakpakan po ng Panginoong Diyos. Salamat, Brother Raymond. At ako po'y nagagalak dahil tayo po ay masaya. Masaya po ba kayo? Hallelujah. At binabati ko po kayo ng maligayang Pasko. Marami pong mga sorpresa na in-stored sa atin ng Panginoon. Hindi lang po ngayong araw, pero sa mga susunod po na taon, lalong-lalo na sa 2026. Kaya wag ho kayong uuwi mamaya kasi ibe-bless tayo lahat ng Panginoon. Amen? Yan po. Ba't ang hina ho ng amen? Amen? Hallelujah. At nagpapasalamat po tayo dahil kasama natin ang mga kapatid natin sa Puray po. Pwede po ba kayong tumayo lahat? Yan po. Yan. So palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Andito po si Pastor Elmer, ayan po si Ate Sally, at saka si Ate Dolores. Si Sister Leia ho yan. Ayan. Si Ate Tere, wala ano. Ayan. Kaya ho, blessed na blessed po tayo kasi sapat na ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Naghahangad pa ho ba kayo ng mga iba pong bagay bukod sa Diyos? O masasabi natin ang Diyos po ay sapat? Can we say ang Diyos ay sapat? Yan. Pero pagka pinoproklima po natin na may kasapatan kay Kristo, doon niya binubuhos yung kanyang biyaya at grasya. Hindi niyo ba nakita, napakadami ho nating papremyo ngayon? Can we say amen? Hindi niyo nakikita, bulag ho ba kayo? And dito na ho, ang una ho mamayang ipapadraw namin ho, ito. Yan. Kaya napakapalad ng mga taga-Puray pag nauwi po nila ito. Ito po'y napakamahal nito, mga kapatid, ano ho? At mamimigay ho tayo ng 3. Yan. 3 lobo po ang ipamimigay natin. Bakit? Natatawa kayo. Sabi nyo sapat si Kristo. Amen? Amen. Kahit lobo po yung ating mauuwi, yan lang yung nakayanan ng church natin, pasensya na kayo Pero pagpapala pa rin po sa Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Yung grand prize ho natin, nandun ho, nasa gitna,
Yan yung parang kulay pula na puso. Yan. Second prize po, first prize, ang mag-uuwi po yung nasa harapan. Masaya ho ba kayo? Hallelujah. Totoo ho ba? Yan, masayang-masaya ho kayo ha. Paki-tricycle nyo na lang humamaya yan o pa-grab nyo po. Ayan. So nakita natin punong-puno ng blessings. 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ipinanganak ho sa sabsaban. Pero kung tatanungin natin ho, naging sapat ho ba yun? Para sa ating Panginoong Diyos na may-ari ho ng langit at ng lupa? Para ang kanyang bugtong na anak ipanganak ho sa sabsaban? Is that enough? Pero ang Diyos ho, tinanggap niya ho yun. Hindi siya naging malabis, hindi naghangad ang Diyos na ipanganak ang Mesiyas, ipanganak ang tagapagligtas sa isa pong palasyo. Nung si Kristo po nangangaral, mga kapatid, pumapasok na ho siya sa Jerusalem. Ano po ba sinakyan po niya? Magara ho ba na karwahe? Sumakay po ba ang Panginoon natin sa isang magandang kotse? Pwede naman niyang gawin ho yun kahit wala pa yung teknolohiya nung araw ho eh. Sa salita lang ng Diyos, magkaroon ng eroplano, magkakaroon ng eroplano. Ganun ho makapangyarihan ang Diyos. Pero, naging sapat ba sa Diyos natin na si Kristo po sumakay ng asno, donkey? Can we say amen? Sapat ba sa Diyos natin ho na pwede namang maging hari talaga si Kristo, pero siya po ay, ano pong trabaho ng ating Panginoon? Siya po ay karpintero. Karpintero ho. Isang simple, ordinaryong trabaho po na ginampanan ng ating Panginoon. Pero He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya po sa umagang ito na rin ho yung ating tatalakayin for 2026 at kinukuha ko po yung oportunidad. Nung binabasa ko po ang Biblia, meron akong isi-share sa inyo. Ang Bible ho, kahit po hindi ninyo buklatin ngayon kahit ho hindi ninyo basahin ang Biblia, pwede po kayo na makapakinig at makapagbasa ng Biblia sa cellphone po ninyo o kaya po sa inyo pong mga tablet. Pwede po. Nasa YouTube po. Ang tawag ko doon, Kim's Lighthouse. Nandun lahat po ng libro ng Bible, Kim's Lighthouse. Pag clinic nyo po, halimbawa, 1 John, nandun po lahat ng mga verses, babasahin sa inyo, ang lamig ng boses. At kung halimbawa, gusto nyo pong basahin, bumababa siya konti-konti sa tablet ninyo. Mababasa nyo po. Pag wala ho kayong ginagawa, pwede hong paulit-ulit nating gagawin po yon. At nung ako po ay nakikinig, kasi wala na rin akong halos pong panahon na talagang bubuklatin ko pa yung Bible. Nakikinig po ako at doon ko binabasa. Nag-strike po sa akin ang isang talata sa Biblia na sabi ko, ito na siguro po, ito na po. At doon po sa atin pong unang araw, pangalawang araw po ng Paskong Pagsambat Pasasalamat, nag-deliver po si Brother Greg doon, tungkol po sa paghingi natin ng kapatawaran, at nag-deliver po si Pastor Megs po doon, na ang Diyos ho talaga, meron pa ba pong kulang sa Kanya? Doon ko po nakita na ito po'y pangungusap ng Diyos na sinasabi niya, sapagkat ang tema ho na papasukin natin for 2026 ay pinamagatan po nating kasapatan ho kay Kristo. Kaya ho, wala hong uuwi ngayon na malungkot. Kasi di ba sabi nyo, sapat ang Diyos? Can we say amen? Kanina nakita ko sa mukha po ninyo parang malungkot kayo. Nung nalaman ninyo ito yung mga papremyo, bakit ganun? Huwag ko kayo malulungkot. Kasi kahit na lobo ho yan, binili ho namin yan, pinaghirapan ho namin yan. Ang hirap itali ho niyan. Pero nakita natin na, ay, yun lang ang papremyo. Pasensya na ho kayo kung yun lang ho nakayanan ng church. Pero tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang atin pong tema ngayong taon ho na 2026, kasapatan kay Kristo. At nung binabasa ko ho, ito pong talata ng Pilipos, sa Pilipos 3, tignan nga ho natin, sa 10 hanggang 11, nabuo ang mga salitang katapatan o kasapatan kay Kristo. Sabi po dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ano po ang tanging hangarin ninyo bakit naririto kayo ngayon sa Christmas party? Manalo ho ng lobo? Magkaroon ho ng hamon? O
o kaya manalo sa games mamaya ho. Nung sinilip ko yung mga papremyo natin, marami pong apple na i-distribute to mamaya. Kasi po ang atin pong isa po sa nag-support po sa atin ay ang apple. Apple po. Kaya marami pong apple doon. Ayan nga ho eh. Sabi ko, saan kayo kumuha ng pera? Ba't kayo bumili ng mga apple? Hindi, Pastor, yan po ay binigay sa atin. Galing pa po sa US yung mga apples natin na yan. Kaya nga, tignan nyo mabuti, ang tanging hangarin ko ngayon ay hindi ang regalo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan kong makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan. Hindi ho na, Pastor, mayaman kami, marami kaming Noche Buena sa pagkainan. Ngayon ho ba masaya kayo kahit ho ang pagsasalu-saluhan ninyo, tinapay at saka keso, okay lang ho ba yun sa Noche Buena? Marami hong mga Pilipino ngayon walang Noche Buena. Sabi nga ho, kaya na ho yung 500. Actually ho, kaya naman. Kaya nga lang talaga pong maliit po yun. Hindi ho yun yung 500 noong pong 1992 noong nasa 4th year po ako ng high school. Ang 500 doon noong 1992, puno ho yung lahat ng yung lalagyan sa grocery, puno ho. Pero gayon pa man, yun ba ang pinunta natin? Hindi ho, kundi maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, makibahagi. Hindi lang pala po puro saya, pero tinuturuan tayong makibahagi sa paghihirap ni Kristo at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Mamamatay din po tayo eh. In our death, kailangan maging katulad po ng kamatayan ni Kristo. Bakit? In verse 11, sapagkat umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. That is the greatest gift. Sige, sa inyo na ho yung mga lobo na ito, sa inyo na ho yung mga papremyo. Pero ang inaasam-asam ko, makilala ko si Kristo, at ang sabi po dito maranasan ko yung kanyang kapangyarihan. Ang sabi po dito makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, kasi ako man ho, bawat isa sa atin, umaasa na tayo po ay muling bubuhayin sa kamatayan. Isn't that the greatest gift? Pinakamatinding regalo sa lahat? Tayo po'y mamamatay, pero bubuhayin tayo muli ng Panginoon mula po sa kamatayan. At dun po sa title na yan, pakibalik po sa title, makikita nyo ang salita na kasapatan. Sapat ho ba sa atin ang kaligtasan ni Kristo? Amen? At ang sabi ng gawa, dun po sa Jes 35, mas mapalad po ang... Sana maranasan natin ngayon china-challenge ko po kayo. Wag po na iisipin nyo kada Pasko, ano ang matatanggap ko. Pray to the Lord that you will become the channels of blessing pagdating ng araw. Can we say amen? Papanalangin nyo po, by 2026, hindi na akong tatanggap, Pastor. Ako ang magbibigay ngayon ng kotse. Amen? Hallelujah. Bakit naman hindi worth it na bigyan ng kotse ho yung mananalo rito? Napakasipag. Amen po ba? Tayo po yung maliit lang na church. Wala pa yata po tayong 50 kadami. Pero darating ang panahon, kayang gawin ng Diyos po yan. And sabi ng Biblia, sukat wala kang pagkalagyan sa iyong sisidlan. Ano ba naman ho yun? Na susunod po, para maging maginhawa buhay natin, bakit hindi house and lot? Amen po ba? Para maginhawa yung buhay. O kaya sa susunod ho, masaya pa rin ho ba kayo kahit wala? Amen? Happy kayo sa lobo, ha? Amen? At wag muna hong gagalaw yung kamay ninyo. Naglagay po kami ng mga logo ng Peace of Harvest Christian Ministry sa mga upuan. Wag niyong tatanggalin yung mga sticker ho yan. Property po ng church yan. Hindi po pinapaalis yan. Talagang nakadikit ho yan kasi minsan nawawala ang ating silya, ay ginagamit po yung silya na yan. Ayan. Doon po sa salitang kasapatan, nabuo po mula po sa talatang ito. Sabi ko nga po, Lord, kino-confirm ko, baka hindi ho ito. Pero sa gawi po ng pagpapahayag ni Brother Greg, sa gawi po ng pagpapahayag po ni Pastor Megs, nakumpirma ko po, na ang tangi pong lalakaran natin ay walang iba kundi kasapatan kay Kristo. Simulan natin sa letrang K. Number 1. Gusto kong maranasan, sabihin nga natin, kapangyarihan kay Kristo. Gusto niyo ho ba yung
pagka ho kayo nababalutan ng kapangyarihan ng Diyos, wala po kayong kapagod-pagod. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Walang pagod. Gaya ng pinamalita ko sa inyo, lahat ng Christmas party, dinaluhan ko. May swimming pa kami bukas. Ba't hindi ko kayo napapagod? Kasi taglay ko yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko Nakapagka pumunta kayo sa doktor, ino-normalize ng doktor ang blood chemistry ninyo. Can we say amen? Kasi may pabor ka sa Diyos Na kahit na, naku baka matraffic ako. Hindi, hahawiin ng Diyos Ilang beses po natatakot po ako, nangangamba ako. Ang layo ho ng UST mula rito. Sabi ko, hindi ako aabot. Sa Paskong pagsambat, pasasalamat. Pagdating ho sa barangka, hinahawi bigla ng Diyos. Tapos wala pang 2 minuto ho, nandito na po ako. Bakit ho? Kasi may pabor ka, may kapangyarihan ng Diyos, at yun po ang gusto nating maranasan. Na sana po ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Na makita nyo lang, halimbawa, naglalakad si Sister Linda, dahil taglay niya yung kapangyarihan ng Diyos, blessing na kaagad yung presensya niya. Can we say amen? Pwede pong gano'n, naglalakad ka lang Nabibless ako sa tao na ito. Itong tao na ito, nag-uumapaw ang kagalakan sa puso niya. Palaging smiling face po siya. Kasi sapat na nga si Kristo sa atin Meron kasing kapangyarihan kay Kristo ang lahat ng nakipag-isa sa Kanya. Nagiging talunan lang ho tayo pag hindi natin gagamitin ang kapangyarihan na yan. Ang ultimong kapangyarihan na yan, nag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung gusto nyong gamitin yung kapangyarihan na yan, ipanalangin ninyo yung katabi ninyo ang manalo. Sabihin nyo ho, Panginoon, nais ko na ang katabi ko ang manalo ng lobo. Yan. Sabihin nyo po, Amen. Yan. So talaga mananalo ho ng lobo ho yan. Kasi baka akala nyo, lobo lang yan Hindi ho, nakapaloob po dyan ang mga papremyo. Naniniwala ho kayo? Amen. Ano? Buti pa kayo naniniwala. Ako hindi ako makapaniwala Kaya po, pagka po taglay natin yung kapangyarihan ng Diyos, walang kapaguran. Pag taglay ho natin yung kapangyarihan ng Diyos, nag-uumapaw ka ng pag-asa. Nandun yung kagalakan. Hindi ko kasi masama, huwag kayong magmumukmuk sa bahay. Huwag ho kayo na, ganito lang kami, wala kaming pagkain sa Noche Buena. Pag taglay nyo po yung kapangyarihan ho ng Diyos, mas higit ka pa sa mananagumpay. Yun ang pangako ho Can we say amen? Okay. Medyo pinapahaba ko lang po, hindi pa luto yung lechon, Francis, Gusto ko po kasi pagka okay na po yung pagkain, salo-salo tayo. Amen po ba? Yan. Iniluluto pa lang ho yung lechon. Ang laki ho ng lechon natin paghahatian. Isang buong lechon lechong manok. Yung mga puray, tawa ng tawa. Kayo ho. Masarap po yung ating lechong paghahatian. So, sabihin nga ho natin, kapangyarihan kay Kristo. Kaya may kasapatan dahil sa ka na yan. Sabi po ng Pilipos 3:10, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ho kasi ngayon buhay. Si Kristo ho ngayon nakamasid sa bawat isa sa atin. Hindi ko nga alam mo kung nakatayo dito sa harapan ko Pero may pangako ang Biblia, may 2 o 3 nakakatipon, nandyan siya sa kalagitnaan natin. Kaya dapat paghanda rin natin si Kristo po ng makakain mamaya. Akala natin tayo-tayo lang ho'y naririto, kasama natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Diyos. At si Kristo po'y buhay. Pangalawa, ang sabi po dito, sapat, kasapatan. Hanggang sa kamatayan ni Kristo. Ano pong sinasabi sa kamatayan niya? At maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Jesus Christ died once and for all for our sins. Kaya bilang namatay po, dapat ang bawat isa po sa atin, mamamatay na rin sa kasalanan. Hindi po sinasabi na hindi na makakasala. Pero itinatakwil natin ang pagkakasala. Gaya nung napakinggan nyo po kagabi, repent, ang sabi pong ganon. Turn unto God. Kailangan may pagsisisi muna. Repent and turn unto God so that your sins might be wiped out
and the times of refreshing might come from the Lord. Sabi po ng Gawa, dun po sa 3:19 hanggang 20. Kaya nga magsisi kayo, magbalik loob kayo sa Diyos upang kayo'y mapatawad. At ang pagbabago po ng kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin. Bakit ho? Kasi kailangan nating mamatay sa kasalanan. Sabi nga ho rito, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Si Kristo po namatay hindi dahil makasalanan. Si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. Tatandaan niyo po. Kaya nga po si Kristo muling binuhay eh. Bakit siya muling binuhay? Kasi wala siyang, sinless po siya eh. Wala siyang kasalanan eh. Kaya may karapatan si Kristong muling buhayin ng Diyos. Bakit po siya namatay? Namatay siya dahil sa kasalanan natin. Kaya masasabi po ba natin, sapat ang Diyos? Can we say amen? May kasapatan sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sapat. Kaya wag ho tayong, pastor, ang sama-sama ng loob ko eh. Bakit? Regalo lang yan, kapatid. Sabi, 100. Bakit naman ganito natanggap ko? Isang hanger. Alam niyo po yung hanger, mahusay po yan. Pandisiplina ng mga anak. Ako po'y nabiktima na rin ng hanger nung araw eh. Ang hanger ho, very useful po yan. Minsan po, sino ho dito, pagka ho nakatanggap kayo, sasama ang loob po ninyo, no? Ang natanggap nyo, sangkalan. Sasama loob ninyo? O hindi ho? Pag sasama loob ninyo, hindi sapat ang Diyos. Sino po dito, pag nakatanggap ng sangkalan, gusto niya? Magsabi ng amen. Yes. Kita nyo ho? Very useful ho ba yung sangkalan? Oh. Di ho ba? Sino ho dito pagka nakatanggap po halimbawa ng kutsilyo, masaya po siya, magsabi ng amen. Mahal po kutsilyo ngayon. Sino po dito pagka nakatanggap po ng planggana? Pastor naman ho sana, binili sa palengke, pinanalunan sa perya, nakita ko nung isang gabi Ay kahit na pinanalunan sa perya po yan, basta natanggap po natin. Ako po, gustong-gusto ko ho makatanggap ho ng planggana. Yan. Kasi very useful po yan eh. Sino ho dito pag nakatanggap ng arinola sasama loob? Magsabi ho ng amen. O wala. Alam niyo po yung arinola? Yung mga millennial, di ho nila alam yan eh. Kami lang ho nila, Sister Linda, Pastor Elmer, nakakaaram yan. Pagka ho wala ho kayong saingan, pwede ho yan. Hindi, totoo naman, di ho ba? Pagka wala kayong saingan talaga ho, pwede nyo saingan ho yan, pang sukat nyo ng kanin, ano ho. Tsaka maganda ho yan, stainless ho yata yan eh. Ako minsan naman ho, kulay puti. Pero, naghahanap ako ng ano yan eh, nung mug po na kulay puti. Di ba yung parang arinola style? Hindi na ako makahanap eh. Pero yan ho, sasama ba loob ninyo? Samantalang sabi po dito, kasapatan kay Kristo eh. Namatay na tayo sa kasalanan. We have to be happy. Huwag ho tayo magmumukmok. Kung in-invite kayo sa party, dalihan niyo po ninyo. Ako minsan hindi po naman ako na-i-invite eh. Nakikita ko lang dun sa school namin. Parang may party rito makapasok nga. Tapos ako pa rin ho nananalo. Kasi nagpapatala po ako ng pangalan ko. Alam niyo ho ba napakabuti ng Diyos? Sapat na talaga. Maka-attend lang ako ng party, sapat na ho eh. Hindi lang ako nanalo ho ng nanalo po ako ng speaker, Sony. Nanalo po ako ng 1,000 po na sa isang Christmas party dinaluan ko na naman. Nanalo po ako ng 1,000 worth po ng Jollibee. No? Pero hindi ko naman kinakain, sinishare ko rin po sa iba. Tapos nung isang hapon po sa Christmas party po ng buong UST, ang tawag ko namin Paskuhan, nanalo ko ng oven. Yung oven po na American na home po, na 30 liters po. Di ho ba? Praise God, hindi ho ba? Hindi naman yun ang ine-aim ko po doon, makipag-fellowship ho. Pagbaba ko ho dyan sa sports center, meron hong Christmas party yung mga empleyado. Munti ko na rin pasukin ho. Amen po ba? Kasi, alam niyo po, maganda hong makisalamuha sa maraming tao. Maganda ho na kausapin ninyo yung mga security guards, yung mga janitor. Tapos pag nananalo kayo, you also have to share your blessings, hindi ho ba? Ano mo naman yung 1,000 na gift certificate ng Jollibee po? Bigay nyo sa mga gwardya. Kasi kakailanganin ng mga anak nila. Nakakita nyo ho yung mga anak ko, di ba? Pinapadalo. Pero sa atin po mga Kristiyano,
Meron ho kasi tayong kasapatan kay Kristo eh. Sapat na ho, ito pong kamatayan ni Kristo sa bawat isa sa atin. Pangatlo ho, ano pa yung letter P and A? Sinasabi ho rito, may paghihirap kay Kristo eh. Makibahagi tayo sa kanyang paghihirap. Hindi ho puro sarap. Ngayon nakikinig kayo, pagkatas nito games, kakain tayo ng masarap. Pagkatapos ng pagkain natin ng masarap ho, nanalo kayo ng mga raffle. Tapos uuwi kayo, masaya kayo, Lord, thank you po. Pero makikibahagi rin po ba tayo? Alam niyo po, pagka umalis na tayo rito, ang kabataan ng pinakakawawa rito, bakit to? Maglilinis, maghihirap yung mga yan eh. Maglilinis, mag-aayos, at saka po sila po magme-maintain po nito. Kung paano naghirap si Kristo, kailangan kasama rin tayo sa kanyang paghihirap. Big sabihin nun natin, kung si Kristo po ay nagbata, big sabihin nagtiis siya sa mga tukso, kailangan din ho ng paghihirap din, kailangan magtiis din po tayo. Kung si Kristo nga ho nakatanggap ng latay, nakatanggap siya ng mga hampas, nakatanggap si Kristo ng pangiinsulto, nakatanggap si Kristo po ng masasamang pananalita, bakit? Sa paghihirap lang ho ni Kristo, ayaw na nating makisama. Kasapa ang paghihirap kay Kristo, makibahagi ho tayo sa kanyang paghihirap. Hindi po palaging Pasko, minsan lang ho nangyayari yan sa pagse-celebrate natin pag December 25. Karaniwang araw ho may pagsubok, karaniwang araw ho may kawalan, karaniwang araw nagkakasakit tayo, karaniwang araw ho may mga pagsubok. Pero doon lang ho ba tayo, pagka ho tayo ho ay maginhawa, pag tayo ho ay mabuti? Hindi magiging sapat si Kristo pag hindi natin ho pagdaraanan at hindi ho natin gagawing bahagi ng buhay natin ang paghihirap po ni Kristo. Can we say amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, mamaya masaya tayo. Pero after po ng kasiyahan natin, kasama ho doon na tutulungan natin yung kabataan. Kumbaga, nag-iwan tayo ng mga kalat, lagay ho natin sa tamang lalagyan yung mga kalat. Amen? Kasi maiiwan po sila rito. Kawawa ho yan mga kabataan. Sinamahan natin sila sa kagalakan, pagtapunan na ng basura, iiwan na natin sila kasi sila na maglilinis. Hindi ho ganon. Ang sinasabi po ni Kristo, kung si Kristo po ay ininsulto, kasama po ng buhay ng isang Kristiyano pong iinsultuhin tayo. Kung si Kristo po, mga kapatid, ay sinampal, there's a possibility ho, dahil ho kayo mabuting tao, sampalin din po kayo. Pero ang sabi po ni Kristo, pagka ho sinampal yung kabilang pisngi mo, ano pong gagawin natin? Ibigay nyo pa yung kabilang pisngi ninyo, sabi po ni Kristo eh. Kung halimbawa ho, talagang rinding-rindi na kayo, pinag-iinitan po kayo ng boss ninyo sa opisina. Si Kristo nga ho, pinag-initan din ho ni Poncio Pilato eh. Bakit hindi tayo makapagtiis? Kasi kasama ho yan sa buhay natin. Masarap ngayon dahil Pasko. Masarap ngayon Christmas party. Pero pagkatapos nito, andyan na naman ho yung mga pighati, yung mga luha. Pwede ba sa Kapaskuhan din ho, halimbawa, tayong mga naririto, masaya tayo ngayon, pero may mga kapatid tayo, hindi natin kasama ngayon. Bakit to? Nasa banig ng karamdaman. Amen? Pwede bang kumilos sana yung Lord sa puso natin? Hindi man sila naririto, baka pwede tayo halimbawa ang dumalaw naman sa kanila. Amen po ba yun? Kasama ho sa paghihirap ni Kristo ho yun eh. Kasama po yun. That has always been my inspiration sa lahat ng gawain ng Diyos. Pastor, magpahinga na ho kayo kasi hindi na ho kailangan po. Pag hindi ko na po kaya talaga, pinapaubaya ko po. Pero kung kaya ho, sabi kong gano'n, nagpaalam na ako kay Sister Irma. Sister Irma, hindi po ako pwede ng morning kasi delayed po kami. Siguro binilisan ng Diyos, pagdating po, 4:45, nandun na ako sa airport, magsisimula na ng 5:00. Alam niyo talaga yung miracle po ng Lord. Sabi ko, Lord, paano ito? Ang daming tao rito, wala pa yung bagahe ko. Pagpalo ho ng 5:00, dumating yung bagahe ko sa harapan ko, kinuha ko. Nakapagpanalangin ho ba? Opo. Bakit? Yung bag ko may Yakult, meron po akong Skyflakes. At nakapagsimula po kami ng Lord's Supper dahil inalaw ng Diyos, eksaktong 5:00 nakaupo po sa airport. Naganap.
PPP. Salamat po sa dumalo. Yung mga hindi po nakadalo, available po. Hindi naman po kayo pinapwersa na pumunta po rito. Pastor, ang layo ng UST. Bakit ganon? Kasama sa paghihirap ni Kristo po yun eh. No ho? At ako ho, naiintindihan ko, mga kapatid natin nasa Grab, nasa InDrive. Panahon po nila ngayon eh. Alam niyo ba, mula ho UST hanggang dito, 711. Babalik ka ho dito, papunta sa bahay namin, 669. Mahirap ho ba? Mahirap. Bakit hindi mahirap po yun? Lalabas yung pera nyo po roon. Pero yun po, kasama sa pakikibahagi, sa paghihirap ni Kristo. Iniisip ko na lang, it's more blessed to give po. Nakatulong naman ako sa mga Grab driver, nakatulong po ako sa mga InDrive driver. Pero sabi ko, Lord, ayokong umabsent kasi panata ho. Alam niyo po, kinuha ko po yan, dun po sa unang Korinto 13:13. At 3 ang mananatili, kaya hindi po tayo katulad po sa ibang pananampalataya simbang gabi. Tayo ho 3 lang. Sumasagisag po sa pananampalataya, sumasagisag po sa pag-asa at sa pag-ibig. Pero ang sabi po ng Biblia, ang higit sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Minsan-minsan lang naman ho mangyari, sabi kong ganon, sa taon. Tinansya ko ho kasi dati, nag-hotel po ako rito. Mahal ho yung hotel talaga No ho? Sabi ko, magko-commute na lang ako. Sinubukan ko mag-commute ng jeep. Ang hirap po talaga. Sa edad ko ho siguro na to, hindi na bagay sumabit So sabi ko, mag-grab na lang po ako. Pero mga kapatid, pagka ho down na kayo, naku baka hindi ako makapunta, isipin nyo lang po, ay bahagi ito ng paghihirap din ni Kristo. Amen po ba? Pag naiinsulto po tayo dahil lumalakad tayo sa kabutihan, ay bahagi ng paghihirap ni Kristo. Kasama po yan sa kasapatan ng Diyos. Hindi lang puro yung kabutihan, meron ding darating ho na paghihirap. At ika-4 po, yung tan. Sabi po dito, ang tanging hangarin ko ngayon, tan. Kasapatan, tanging hangarin ko, ano po, manalo? Hindi. Maraming matanggap? Hindi po. Kahit walang matanggap, kahit walang mapanalunan, pero nakilala ko naman si Kristo. Can we say amen? Yun yung sabi nga nila, jackpot ka talaga dyan, kapatid. Hindi naman tayo nagsusugal, pero sa terminolohiya ho ng mga nagsusugal, naka-jackpot ka na dyan, pero hindi natin ginagamit yan. Sa Kristiyano ho, pinagpala ka na talaga dyan kapag nakilala mo si Kristo. Kasi sabi rito, ano pong tanging hangarin natin? Sa kasapatan kay Kristo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Pag dumaan ka po dyan sa kanyang kapangyarihan, naranasan mo po Di ho ba? Pag naranasan mo po, halimbawa po, yung pong pagkakakilala kay Kristo, darating po yung panahon, ito pala yung buhay ng tunay na Kristiyano. Bakit? Kasi naging tanging hangarin ko ho, lubusang makilala si Kristo. Kaya nabuo po ang salitang kasapatan para kay Kristo. Nung pinag-iisipan ko po, tama ba ho kaya itong ginagawa ko? Pero binalidate po ng atin pong mga tagapagpahayag dito, hindi ka nagkakamali talaga, Panginoong Diyos. Mula po sa aming tema ng nakaraan, matuwid kay Kristo, ngayon ho, tuturuan po tayo ng Panginoon, mas makilala siya ng malalim po. Kasi pag nakilala natin si Kristo, yun po ang magiging kasapatan natin para sa Panginoong Diyos. Bilang pangwakas, bakit kailangan na malaman natin kasapatan sa Diyos? Kasi may pag-asa tayo. Umaasa tayo hindi sa regalo, hindi sa salapi, hindi sa katanyagan, hindi sa kagandahan, lahat yan kumukupas. Pero sabi rito ni Pablo nung nangangaral siya sa iglesia ng mga taga-Pilipos, sapagkat umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Naisin natin ang Christmas party sa langit. Amen? Doon po, matitindi ang regalo po ng Diyos doon. Ang unang ibibigay sa atin doon, buhay na walang hanggan. Hindi po pwede po
na mapantayan. Doon po sa langit, kaya ho yung mga hindi sanay umawit po dito, aawit po tayo doon for eternity. Kaya sanayin nyo na yung mga boses ninyo, araw o gabi, o kahit wala ng araw at gabi, panghabang panahon natin nung aawitan ng Diyos. Panghabang panahon po nating pupurihin ng Diyos, sapagkat sinabi ni Pablo, umaasa ako man ay muling bubuhayin sa kamatayan. Kasapatan po sa Diyos, kasapatan kay Kristo, kasapatan kay Jesus. 2026. Tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Maraming salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga na kumikilos ka sa aming buhay. At ikaw po ay sapat na, Panginoong Ama, itong maglalagay sa aming puso sa isang mundo, Panginoong Diyos, na hindi kontento ang mga tao ngayon. Na sa kanila mga magagarang, mga sasakyan, nagtataasan pong mga bahay, magagandang mga titulo, mga kayamanan po na talagang, Panginoong Diyos, hindi nila mauubos hanggang sila po'y nabubuhay. Pero sapat ba si Jesus sa kanila? Hindi po. Sapagkat ang nagbibigay ng kagalakan sa amin, ang nagbibigay po ng kapangyarihan sa amin, ang nagbibigay sa amin po ng kasiyahan, hindi ang mga material na regalo. Gaya ng amin pong tema, kasapatan po kay Kristo, ang nagbibigay sa amin po ng patuloy na pag-asa at kagalakan sa mundo na ito. Hindi kami nananatili sa mundo na ito dahil Panginoong Ama, hindi kami mamamayan dito. Kami po'y inihahanda ninyo doon po sa buhay na walang hanggan. At pag nadama namin ang kasapatan kay Kristo, Panginoon, sabi po ni Pablo kanina, inaasam niya na siya po'y mabubuhay na mag-uli doon po sa langit kung saan makakasama ka namin sa panghabang panahon. Ang araw na ito, Panginoon, ay araw po ng paggunita sa iyong kapanganakan. Araw po, Panginoon, na i-bless po ang bawat isa. Araw na ikaw po'y papurihan at pasalamatan. At sa pagtatapos po ng matuwid kay Kristo, hindi matatapos po ang katwiran ng Diyos, pero papasok na naman po sa taon na ito, Panginoong Ama, ang kasapatan naman kay Kristo na magbibigay sa amin ng lubos na kagalakan. Muli, Ama, maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga hinirang mo. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkakahayag ng kanyang salita. Ngayon naman po tayo po ay darako sa ating pagkakaloob. Sa pagkakataong ito, dalawa po ang ating offering. Yung isa po ay para sa tithes and offering. And then yung isa naman po na box ay para po sa everybody's birthday. So sabay na po natin itong gagawin. Kaya lapit lang po kayo dito sa harapan. We are encouraging, of course, all of you to give para po ito sa gawain ng ating Panginoon at sa pagkakahayag po yan ng kanyang salita sa kanya pong mga gawain. Ngayon naman po para po ipanalangin ang ating mga offering, tinatawagan ko si Attorney Marlene Resas. Offering mo na. Thank you very much. Tayo po lahat ay manalangin. Ready na po ba tayong pagpalain si Lord? O ready na ba tayong pagpalain ni Lord? Ang mga pinagpapala po, kailangan bukas ang kamay. So buksan po natin yung kamay po natin. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay mag-alay. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko. Panginoon, tunay nga po na ang araw na ito ay araw na pagpapala. Kami po, Lord, ay pumupuri po sa inyo. Kami po, Lord, ngayon ay bukas palad upang kami aming pong i-share ang aming pong mga blessings. Panginoon, ang aming pong mga malilikom po ngayon, nawa po'y magamit po sa bahay-sambahan. Lahat po ito, Panginoon, is a manifestation of our faith on you, O God. May this be an honor to you, Panginoon. May our offer be the first fruits of our crops, O God. At nawa, Panginoon, patuloy nga po na makareceive kami ng pagpapala ng
kasaganahan ng aming pong kalusugan at gayon din po ang pagpapaunlad po, Panginoon, ng aming pong mga relasyon. Ang lahat po ng ito ay amin pong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magkaloob sa ating Panginoon. Tayo ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig na si Kristo'y isila. May mga hari nagsidala at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng lumigaya. Para naman po sa ating everybody's birthday, lahat po na nagse-celebrate ng birthday ng January, pwede na po kayong lumapit sa harapan. Dahil si Abi habang ang mundo'y tahimik. Sumunod po yung mga nagse-celebrate ng month of February. Next, ang month of March. Ay magbigayan sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas ang balik. Sumunod naman po yung magdiriwang ng kaarawan ng April. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Next to April is May. Happy birthday sa lahat ng nagdiriwang sa buwan ng Mayo. Pasensya na kayo kami mga Pasko. Pasko, Pasko. Kasabay ng pagdiriwang ng birthday ng ating iglesia, month of June. Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig nagahari. Pasko na naman. Okay. Sunod po sa June ay July. Happy birthday sa lahat ng may birthday ng July. Ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. At susunod ang buwan ng August. Happy birthday! Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig nagahari. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko, Sunod po sa August ang buwan ng September. Ang unang buwan ng Burr months. tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Next, ang month of October. Happy birthday! Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig nag-ahari. Pasko, Pasko, Next October is November. Happy birthday, November celebrants. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig nag-ahari. Pasko, Pasko, At syempre pa, para kumpletuhin ang buwan ng isang taon, ang lahat ng nagdiriwang tuwing buwan ng December. Merry Christmas! ibig nag-ahari. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig nag-ahari. Amen.
birthday po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pong pagkakaloob. At speaking of birthday celebrants, ngayon naman po, babatiin po natin yung lahat ng magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. Ayan, meron po ba? Sige po. Dito pala. Ayan, happy birthday, December 21. Ngayon po yan, kasabay ng ating Christmas party, Brother Danny Quiros. Happy birthday, Brother Danny. Nasa Okada yata si Brother Danny. Most traveled member of the church eh. Next, December 22, happy birthday, Brother Howie Visda. December 23, Sister Maricel Adolfo. December 27, Sister Lizette Hutchings. Ayan naman po, kailan? 23 rin ang anak ni Edget. Zach. Ayan, happy birthday, Zach. Ayan, yung gwapong baby na nandyan. Katabi ni Brother Francis. And also, yung ating mga anniversary celebrants, December 23, Brother June and Sister Irma Talag. Happy anniversary! Ayan, meron pa po ba? Kung meron pong hindi natawag, pwede po kayo magtaas ng kamay. And also, we would like to acknowledge the visitors, yung mga nakarating po ngayon sa ating iglesia. Meron po ba? Taas nga po natin yung mga kamay. Ayan, welcome po sa Feast of Harvest. Palakpakan po natin yung mga kapatid na dinako ng ating Panginoon sa ating pong iglesia. And so may I request all of you to please stand kahit dito po sa harap para po kayo ay maipanalangin lahat po ng mga celebrants. Ayan. Meron po ba mga celebrants at yung mga bago po nating kasama? Also, kagaya po ng nasabi ni Pastor Archie, we acknowledge the presence of the brothers and sisters from Puray Christian Fellowship. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid sa Puray Christian Fellowship. Welcome back to Feast of Harvest. Ayan. Sige po, i-extend po natin ang ating mga kamay sa mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo at ng wedding anniversary. Panginoon, sa oras na ito, wala po kaming ibang nais kundi pasalamatan ka sa kabutihan mo sa mga kapatid na nandirito ngayon nakatayo sa iyong harapan. Sa kanila pong mga buhay, patuloy kanilang nararanasan ang kalakasan, kagalingan, katugunan sa kanilang mga dalangin ay patuloy mo pong pinagkakaloob. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin silang itinataas sa inyo, Panginoon, sa inyo pong mapagpala at mabuting kamay, Panginoon. Lord, sa darating pong mga taon sa kanilang buhay, Panginoon, iba yung kalakasan, pagpapala, kagalingan, katugunan, Panginoon, sa kanila pong mga dalangin at patuloy pong pagkakaloob. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa kanila pong mga buhay at ang blessing na ito ay patuloy po nilang maibahagi sa mga taong kasama nila, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Ikaw ang patuloy na magbigay ng sorpresa, Panginoon, sa kanila pong mga kaarawan, sa kanila pong mga darating na selebrasyon, O Diyos. Sa oras din na ito, Panginoon, tinataas namin ang mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary, Panginoon, si Sister Irma and si Brother June, Panginoon, ang patuloy na pagsasama nila bilang mag-asawa ay iyo pong pag-itingin, Panginoon, pagbikisin, Panginoon, ng iyong pagmamahal, O Diyos. Pagpalain mo po sila, bigyan ng kalakasang kalusugan sa kanila pong pangangatawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday and happy anniversary sa inyo pong lahat. For our announcement po, Bible study po tuwing linggo, 9:30 po yan dito po sa ating iglesia. Bago magsimula ang ating gawain, meron po tayong ginaganap na Bible study. So, you are all invited na dumalo po ng ganitong gawain. Also, we have our Bible study. Every Wednesday po yan. Ginaganap naman po ito online. 7 o'clock ng gabi sa ating pong Facebook page.
Para sa kaalaman ng lahat, ang ating pong iglesia ay may Facebook page at doon po pinapalabas or ipinapakita yung ating mga live na activities kagaya po ng worship service o yung ating pong Bible study. Kaya tayo pong lahat ay inaanyayahan na maging miyembro ng Facebook page na ito. Ang gagawin nyo lang po, ilalike at saka isa-subscribe. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Lahat po ba tayo ay kasali na dun sa Facebook page na yon? Ganun pala maging vlogger, content creator, influencer. Okay po. Ngayon, meron naman po tayo dito yung prayer meeting. Ginaganap naman po ito every day ng 5 o'clock to 6 o'clock ng umaga. Ito naman po sa messenger group. Kaya kung sino po yung mayroon pong nais na ipanalangin, pwede po kayong sumali sa gawain na ito or ipanalangin po yung mga prayer request niyo through our prayer warriors. Nandiyan po si Brother Greg at si Sister Emmy. At yung iba pa po nating mga kapatid. Meron din po na prayer meeting na ginaganap ng gabi. 7 o'clock po. Tama po ba? 7 o'clock? Ng 8 o'clock ng gabi sa group chat messenger din po. So that's Monday, Friday, and Saturday. Ayun. Okay po, meron din po tayong Thanksgiving service this coming Christmas. Kayo po ay naniyahan. Gaganapin po yan ng 10 o'clock ng umaga. Kagaya po ng palaging sinasabi ni Pastor, sa pag-welcome natin ng ating Pasko, maganda po na ang araw na yon ay iaalay natin sa Panginoon sa pamagitan po ng pagpasasalamat. Kaya tayo pong lahat ay inaaniyahan na makadalo sa gawaing ito. Meron pa po ba? Wala na po. Okay, so dahil wala na pong announcement, gusto niyo po ba o gusto niyo na mag-Christmas party? Christmas party na? Ay, parang ayaw pa po ninyo, no? Excited na po ba kayo sa... Kasi parang hindi po sila excited dun sa lobo. Ayan, so dahil wala na pong mga announcement, tinatawagan ko na po si Pastor Archie para sa ating closing prayer. At wag na wag po kayong aalis because right after our worship service, we're going to have our Christmas party! Ayun, buhay na! So marami po kayo matatanggap na pagpapala mula sa ating Panginoon. So ngayon po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo para tanggapin natin po ang blessings ng Panginoon? Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lubos po ang kagalakan namin, Panginoong Ama, sapagkat kami po ngayon nakikipag-fellowship po. At gaya po, Panginoon Diyos, nang napakinggan po namin, talagang sapat na sapat ka, Panginoon Diyos, ngayong Pasko. Yung po nag-uumapaw na kagalakan, yung pong pag-asa na hinaharap namin dahil tagapagmana kami ng buhay na walang hanggan. May Diyos kami na magpapagaling sa mga sakit namin at patuloy po, you are the great provider, Panginoong Ama. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Lahat ng ito po nagpapalakas ng kalooban namin upang magpatuloy kami for 2026. At sa umaga na ito, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Ama. Maraming salamat. Kasama din po ang aming mga kapatid po na palagi naming nakakasama nung araw. Ngayon po, Panginoon, sila naman po ay nagpapagaling. We also pray right now for Mima sa mabilis po niya na paggaling, sa pag-aakap niyo po sa kanya, at sa patuloy po na kalakasan din ng mga kapatid namin po nasa banig ng karamdaman. By your stripes, by your wounds, we receive healing upon healing right now sa banal na kapangyarihan po ni Kristo. Kaya Panginoong Diyos, babasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang niyo po, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya ng panalangin po ni Haring David, Lord, this is a very powerful prayer for 2025 and 2026, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat po. Merry Christmas. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.